Again, take two, hindi ko kasi siya na-record. So, happy second year anniversary sa mga ka-peers ni Bocchi, or also known as BeatFX PH. So, ito po yung ating performance since July 10, 2022. Actually, nung nagsimula po ito, hindi namin alam na kung ano ba talaga yung magiging performance niya kasi bagong strategy na nilagyan namin ng mas magandang risk management. It has a news filter, meron siyang trailing stop loss, hard stop loss, and nagsaset din to ng mga trade space on indicators. So, hinayaan lang namin to mag-grow tumakbo ng automatic nang wala kaming ginagawa. And since July 2022, ito po yung actual performance. But guys, take note lang po, past performance does not guarantee future results. So, ito po ay pinapakita ko lang na actual performance ng automated trading strategy natin, pero hindi ko kailanman ipapangako na ganito ang magiging performance lagi. So, kaya po tayo merong risk management na kung okay sa inyo yung aming strategy na magkakaroon tayo ng cut loss at 30%, kung kaya nyo sabayan ng aming risk appetite, feel free to copy trade BeatFXPH for as low as $25. Yan. Hindi mo kasi kailangan naman mag-risk ng malaki para makapag-start mag-trade sa Forex. So, kahit $25 lang, pwede ka nang makapag-observe and start mag-trade sa iyong live account. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-copy trade, paano intindihin ng platform na to, pati yung paano basahin ang MyFX book. Okay? So, pag po kasi tayo mag-trade, ang dapat yung unang tinitignan is yung information about trader. Kung gaano na ba yan katagal na days in ranking. So, kagaya ni BeatFXPH, meron na siyang 731 days in ranking. And we have 466 number of copying traders. At ang ating risk ay level 2 lang. So, ito po yung ating personal assets, yung tinitrade sa aming actual account. At ito po naman yung total na assets ng lahat ng mga nakakopy. So, ito naman po is yung profitability per month. Pero hindi po ibig sabihin kapag may negative po na ganyan, hindi po naging profitable nung September. Kaya lang po nag-negative 0.34% yan kasi nag-end yung September ng may paper loss or merong open trade na nagkaroon ng negative 0.34%. So, ano lang siya, drawdown or paper loss. Hindi po siya talo. Yung makikita nyo pong performance, yung kinita that time is nandito po sa my FX book. Ayan po yung actual. So, ito, 2023. So, dito po siya makikita, September 2023. So, meron tayong 3.84% nung September 2023. And so far, ito po yung ating performance. Makikita po natin dito sa my FX book yung drawdown. So, kanina napakita natin yung monthly performance, pero gusto ko ipakita sa inyo ang aking actual risk. Actual na naging drawdown ng ating portfolio. So, makikita nyo na may 28% na drawdown nung September 2022. And nung July 2023, may 24% drawdown. So, after this two drawdowns, nag-decide kami ni Gino na babaan pa yung risk. Kasi since dumarami po yung ating copyer, sabi ko kailangan hindi tumaas ng 20% yung ating drawdown. Maximum na yun. Kasi kapag merong worst case scenario, nagkaroon ng major event, talagang kinalaban tayo ng market, kapag nagkaroon ulit ng pandemic, gera, ang iniisip ko na risk management dito is we can hold until 30% yung aming trades. Ibig sabihin, magka-cut loss po tayo kapag na-reach na natin yan.
So itong video na to is also applicable sa mga nagpa-install ng EA ha. So please listen din dito kasi it applies doon sa inyong sa strategy ng automated natin. Kasi kung ano yung ginagamit ko po dito sa BitFX PH, yun din po yung ini-install namin sa inyong account. So, ang pinagkaiba lang is kapag may EA ka, you don't hindi ka madededaktan ng commission fees. Kasi i-install lang namin to sa inyong account, lahat ng profits sa inyo mapupunta. Yung babayaran yung VPS, hindi yun payment sa akin. So, 450 lang po ang cost ng VPS natin. And then, ayun, kung ano man yung magiging profit nito, kumita ka ng $100, sa'yo yan, $1,000, sa'yo lahat yan. Pag sa copy trading, everyone can copy, pero yun lang, take note, meron pong commission fees po dito. So, anong kinaganda pag meron kang social trading account or meron ka ring EA like ginagamit ko, pwedeng ikaw rin ay magpa-copy trade. So, you can set the commission fees dito. Ayun. And then, going back dito sa drawdown, mapapansin ninyo, ito lang, usually ang max drawdown ng is 11%, 10%. Sobrang laki na siguro ginalaw ng presyo sa market kapag umabot ng 30%. And ano ba usually nangyayari kapag super layo na ng nilakbay ng presyo sa Forex? Nagkakaroon po yan ng reversal kasi hindi naman lagi talagang pataas ang presyo. Kailangan yan magkaroon ng correction or pullback or retracement. So, ayun po. And dito rin po makikita natin yung gain. So, 256% gain na. Base po yan sa daily na kita in terms of percentage. Pero actually, ano na po to eh. So, hindi lang yan 200%. Kaya lang po naging ganyan dahil nagkaroon ng na-add po dito kasi sa deposits yung ating kita as a social trader. Ito pong 30% commission fees. So, ito po, nag-start lang yan ng $300. Guys, take note po, this is a cent account. So, yung nakikita nyo po is cent figures. So, ito ay 789,000 cents or 7,892. So, yung 300 po, nadagdagan na ng 7,000 plus dollars because of social trading. 'Di ba? Yung robot po yung nagte-trade dyan. In-automate na po kasi namin yung strategy para kahit busy kami mag-alaga ng mga bata, nag-work kami, our automated trading strategy can trade for us. Tapos, meron pa another source of income as a social trader. 'Di ba? Super daming opportunities po dito. And, wait lang. Ay, mami ko gising. Good morning. Ako kagigising ko lang, mami. Ayun. So, eto naman, yung ating growth. So, nakikita nyo po ito, nagkakaroon po siya ng daily growth. Pero etong yellow na yan yung drawdown. Kapag may drawdown, bumababa yung equity. Equity growth. So, kapag may paper loss ka ng 10%, bumaba ng 10% ang iyong equity. Pag nagkaroon ng reversal, pabalik siya ulit. So, sa forex trading, meron po tayong tinatawag na stop out. So, kapag po yan, sinagad po yung equity nyo bumaba ng hanggang maubos ang iyong equity, ang tawag doon, stop out or nasunog na ang iyong capital. So, ayun, nakakatuwa kasi nag-grow na ating fund. Tapos, meron tayong profit na 1,537 sa capital na $300. Diba? So, hindi mo kailangan maglagay ng malaki para kumita ng mag-risk, lalo na kung newbie ka pa lang. And there are so many ways to earn dito sa forex trading. You can become an affiliate, you can become a social trader, a copy trader. And ako po, kahit na nagpapakopy tayo, I am also copying din po yung mga iba pang social traders. And we're also doing manual trading using yung mga
Manara AI Pattern Scanner and mga signals ng ating mga educators dun sa ating academy. So, ayan. Paano ba mag-copy trade kay BitFX PH? Ang dami ko nang sinabi, no? So, ang kailangan nyo lang gawin is, of course, you have to sign up through the link dito sa description box. Ilalagay ko na lang. And then, just enter your email address. Hihingin dyan yung birthday mo, yung i-verify mo ang iyong account. So, saan na ba yun? Dito sa my profile. So, ang dami ko kasing profile eh. So, dito sa ating my profile, dito sa verification, kailangan nyo lang ilagay ang inyong mga details. So, ito hindi nyo naman kailangan pa-verify kasi kung hindi naman bank card ang ginamit nyo pang deposit, hindi yan kailangan. Okay, so, next is, kailangan nyo pong lagyan ng fund ang inyong account. So, dito sa finance, meron po ditong deposit. Kailangan nyo lang pong mag-deposit at least $50 kapag po bank transfer. Ito, via Zota. So, or 2,800 pesos. Kapag via Tether, pwedeng 10 USDT lang or around 600 pesos. So, pag local deposit naman po, ano ba minimum deposit? Ito, ang minimum deposit niyan, $169.49. And take note po dito sa ating palitan. Kapag nag-deposit ka, ang katumbas po ng $1 ay 59 pesos. So, kung magdi-deposit ka ng 1,000 pesos, $1,000, ang halaga nun ay 59,000 pesos. Pero kapag winidraw mo na yung 1,000 USD mo, 56,000 na lang siya. So, ako po, hindi ko ginagamit tong local deposit kasi ang laki ng kaltas. Pag naman bank transfer, pag nag-withdraw ka dyan, 2% yung kaltas niyan. So, ako po, I would recommend itong via Tether kasi 1 USDT lang ang kaltas. So, mga 60 lang siya. Okay. So, ayun. Next po is, ayan, pag tayo naka-deposit, pili ka lang po dito sa bank transfer. So, ilagay mo lang yung amount na gusto mong i-deposit. Kunwari, 5,000 lang. Tapos, click mo po itong continue. Pwede ka maglagay ng promo code. Like, alam ko, PH bonus 100. Pero ako po, hindi ko na ito ginagamit kasi matatempt lang po kayo na mag-trade ng malaki. So, mas okay na wala na yan. Tsaka, hindi nyo rin siya magagamit for copy trading. Tapos, i-click mo continue. So, ayan, lalabas po yung details. At kung magkano yung marireceive mo. So, click mo lang yung confirm. At, ayan, may mga different options. So, pwedeng bank wire. Ayan, yung mga e-wallet. Pwedeng Shopee Pay, Coins@PH, GCash, GrabPay, Maya. So, napakaraming mode of payment. 'Di ba? Pag kunwari gusto mo GCash, piliin mo lang yan. So, pay with Globe GCash. Tapos, madadirect ka na sa platform. And, take note, dito lang kayo sa platform magta-transact. Baka may kumausap sa inyo na i-deposit yung pera doon sa ibibigay nila account number. Red flag po yan kasi hindi kami nag-i-instruct mo ng ganon. So, dito lang po sa mga popular methods kayo transact or magde-deposit. Okay, kapag may fund na yung inyong account, make sure doon nyo pala ilagay sa main wallet. Kung ano yung naka-main wallet. So, by default po, meron tayong MetaTrader account na naka-open. So, siya yung naka-main. Main, by default, may isa kang trading account. Usually, ECN yun eh. So, yun yung lalagyan mo ng fund kapag ikaw ay magka-copy trade or magma-manual trade. Kung ano yung naka-main, yun yung gamit mo pang trade dyan. Okay? But you can open a multiple trading account hanggang 10. Okay? So, pagka ay nag-copy sa isang social trader, automatic magkikreate yan ng panibagong MT5 account. Okay? So, ito naman, pag may fund na siya, punta ka na lang dito sa trade, hanapin mo ito pala sa copy.
hanapin mo yung social trader na ikakopy mo. So, for example, BitFXPH or Classic. By the way, si Classic, ito yung sa account ko. Ito siya. So, dito po sa Classic, meron niyang minimum na $3,000. So, hindi ka makakakopy kapag hindi po 3,000 ang fund mo. Sa mga social traders po, na-set po namin kung magkano yung commission fees per trade and magkano yung minimum investment at yung partners commission. By the way, yung partners commission, ito po yung binibigay ni social trader sa mga affiliates na nagpo-promote or nagre-refer ng kanilang mga ka-team na mag-copy trade sa isang social trader. Ayan, so affiliate marketing naman yun. Dito, kapag po si social trader ay hindi nag-set ng minimum investment, like yung ibang social trader na mga taga-ibang bansa, like yung kinakopy ko si Trading S Capital. So, ang recommended niya is $1,000 pero makakakopy kahit $100 because hindi siya nag-set ng minimum investment. Pero pag ang social trader ay nag-set dito, hindi ka makakakopy. Ako, naglagay ako dyan para maiwasan po masunog yung account. Dahil kapag po, kunwari 10% drawdown lang ito, which is 300, magkano ba 10%? $300. Ikaw na may $300 na capital, kunwari, nakapag-copy ka dito. So, ikaw 300, ako 3,000. Parehas tayo 0.01 lot size. Ikaw, sunog ka na sa 10% drawdown, ako hindi pa. Pero kapag naman ako kumita ng 10% which is 300, ikaw naman 100% gain ka na. So, syempre, high risk, high reward. So, to avoid that, hindi ko siya tinanggal para hindi makakopy. So, yung mga may small funds, doon lang po kayo sa BitFXPH kasi cent account po siya. Ang pinagkaiba lang din po dito is 5% po ang dito, commission fees. Mas maliit. Sa BitFXPH, 30% eh. So, ayun. And, balik tayo kay BitFX kapag siya ang ikakopy. So, hanapin lang to. Okay, and then, set nyo lang yung amount na ikakopy ninyo. Tapos, dito po, click nyo yung copy opened orders. And then, select, ito by default yung in proportion to my assets. And by the way, ito pong copy open orders, ibig sabihin yan, yung orders will be open at the current price. So, for example, mayroon kaming open orders na may mga open orders kami ganyan, di ba yung iba mga negative, paper loss pa yan. So, kung kami nakabili sa presyong, kita ba dito? Hindi ata kita eh. Ayan, kunwari nakabili kami at 1.3634. Tapos yung current price ngayon is 1.3632. So, ma-open yung order mo at 1.3632. Kung ano yung current price. Mas okay yan kapag sa mga trades na may ganito yung mga negative. Alam mo kung bakit? Kumbaga ganito yan. Kung nakabili kami at 50 pesos, tapos bumagsak yung presyo ng 45, talo kami ng $5 pa or paper loss, ikaw makakabili ka at 45. Mas maganda or mas mura yung pagkakabili mo dun sa currency. Kaya, copy open orders. Now, kapag po kinopy nyo po si BitFXPH, hindi nyo po makakopy kung sino yung kinakopy niya. So, kung kopya siya kay Trading S Capital, hindi nyo yan makakopy unless i-copy nyo yun separately. So, ayan siya. Pwede nyo rin to i-copy. Meron tong 2,751 days. Pero, ang minimum po dito is, ayan, recommended pala niya, 5,000 na. Dati kasi 1,000 lang. Pero yun, pwede tayo makakopy kahit maliit lang yung fund. And super low risk lang din niya. Kaya, no doubt, umabot siya ng 7 years. Yan yung aking goal kay BitFXPH, na umabot po yan sa ganyan. Because, kung makikita ninyo, isa si BitFXPH sa pinakamatagal na social trader sa Philippines na, ayun, na running. Okay, so, pag magka-copy tayo, copy open orders in proportion to my assets.
Tapos, ito naman, fixed volume of each trade. Ibig sabihin, kung ano yung lot size or yung trade volume nung kinokopya ninyo, yun yung makokopya ninyo. So, maging malaki man or maliit ang capital mo, as is makokopya yung lot size ng social trader na kinakopy nyo. So, kung ang lot size namin is pang $7,000 na fund, ikaw po, yun din yung makakopy mo. So, it's not recommended. Lalo na kapag automated trading strategy yung kakopy mo. Yung fixed volume of each trade, kapag nilagay mo 0.01, 0.01 lang yan. Lagay mo lot size 1, lot size 1 yan. Kahit ano yung i-trade namin na sa account namin, ikaw ay fixed po iyan. Ang makakopy mo lang yung currency pair. It's not recommended sa aming strategy. So, siguro sa mga ibang social traders po pwede, but sa amin, not recommended. And last is, ito po, pwede nyo itong gawin, percent of each trade's volume. So, ibig sabihin lang nito, kung kami nagtitrade ng lot size 1, tapos ilagay mo 10%, ang matatrade mo is 0.10. Kung nag-trade kami ng 0.10, ikaw na magiging 0.01. So, kapag gusto mo makopya ng buo yung aming trades volume, like makopya mo as is, so 100%. Ngayon, kung ayaw mo nung 3 to 8% na kita, gusto mo mas mataas yung kita mo kaysa sa amin, pwede mong gawing 200%. Risky to kasi magka-cut loss kami at 30%. So, kung magka-drawdown ka, pwedeng 60%. Pero yun, trade at your own risk naman. So, ikaw na lang mag-compute kung magkano ang gusto mong percent. So, kapag 50%, ibig sabihin 50% ng volume. Okay? Volume, ito yun Meaning, kung kumita kami ng ganyan, ikaw kalahati lang kapag ang volume is 50%. Okay, pero para hindi ka na malito, just use the mali. So just use the in proportion to my assets. So balik tayo sa aking main account. So ayan. Pag ikaw ay nakakopy na, ganyan lalabas, i-just set po yung max loss. So, para po kunwari, yung social trader na ikinakopy nyo, bigla siyang nasunog or wala siyang risk management, at least masasave mo yung iyong remaining capital. Alam mo lang na yan lang yung matatalo mo. Pero sa amin naman, may risk management to, so hanggang 30% na drawdown lang. And then set the max profit. So kung target mo 200% kin, lagay mo 200. Kapag naman nakakopy ka na at gusto mong bawasan ng iyong kinakopya, ayan, i-edit mo lang. Okay, edit, and then pindutin mo yung edit button. Automatic yung profit kanina, mapupunta siya sa main wallet. Ganun siya. Naintindihan po ba? So, ayun lang. Ganun na mag-copy trade at makikita mo na yung portfolio dito. So, si BitFXPH siya yung sa KG na account. Tapos, ayun. Hintayin nyo na lang po siya. Huwag nyo na siyang silipin lagi. Kasi automatic naman yan. Pero, monitor nyo pa rin kung same tayo ng nangyayari. Yung open orders, parehas ba? So, magkakaiba lang tayo sa lot size. Ayun. And if you want to become a social trader, like this one, pwede po kayong ma-installan ng EA kahit hindi pa kayo marunong mag-trade. Basta alam mo lang yung risk mo. Kung okay sa'yo, i-risk yung 30% ng fund mo, you can use this strategy. And ito yung mga nag-aabang na another source of income kapag na-build mo yung portfolio mo, and then may mga kumopya sa'yo, ayan, like us, unti-unti nagkaroon po kami ng mga copiers. So, ayun po. Ano pa ba ma-share ko? Ito naman yung mga popular trading assets. So, meaning ito yung mga tinitrade ng social trader. So, meron kaming 6 na
pairs na tinitrade po dito. Pero yung mga nag-avail ng free EA installation, 4 pairs lang po yung tinitrade. Wala po kayong AUD CAD at AUD USD. Kasi exclusive lang yan dito sa BitFX. So if you want to trade yung mga pairs na yan, automatically copy din kayo. 'Di ba? Para dumami naman yung aming copiers. Ano lang naman ang minimum dyan? $25. So again, past performance does not guarantee future results. And then, ito yung total trades. 5,457 sa loob ng 2 years. Imagine guys, 2 years na po siyang running. And, ayun, lahat yan automated. Super, na ngayon, useful talaga na AI. So, AI is artificial intelligence, pero ang tawag namin dito EA kasi EA ang tawag sa software. Expert advisor po ang tawag sa software na ini-install sa ating MetaTrader account. So, once nakapag-copy na po sila, dito sa MetaTrader, just check yung account na kinakopy nyo. So, dito, yan, meron tayong account. And then, pag kinlik itong setting, bibigyan kanya ng server login. Sa inyong MetaTrader 4 app, just find this server sa broker, Light Finance MT5 Live. So, guys, take note kahit sa MT4 kami nagtitrade, ikaw, MT5 yung na-open na account mo. Okay? So, hanapin lang yung broker na yan, and ito yung server login. Yan yung MetaTrader ID. And then, yun. Kung hindi mo alam yung password mo, just click itong trader's password. So, usually po sinesend yan sa email, pero I suggest change it na lang para madali nyong matandaan. So, ang pinagkaiba ni trader's password tsaka investor's password ay, si investors ay read-only password. So, pag ni-login mo yan sa inyong phone, hindi mo magagalaw ang trades, which is okay kasi para hindi mo ma-aksidenteng mapindot, 'di ba? Mas okay po na ang gawin nyo, lalo na pag magpapa-install ka ng EA kasi baka mahaluan mo pa ng manual trades mo. So, if you want to do manual trading, gawa ka ng isa pang account. Yan, pwede namang maraming account. And then, kapag naman magpapa-install ka ng EA, ang kailangan ko ay trader's password kasi hindi makakapag-trade si Botchi kapag po hindi itong trader's password. So, don't worry, si trader's password is for your trading account lang. Hindi tayo makakapag-withdraw dyan. Ikaw lang po ang makakapag-withdraw sa inyong account at huwag nyo rin ibibigay yung inyong Light Finance account na password. So, hiwalay po iyon. Okay? So, ayun. Ganun siya. Kapag nag-copy ka, automatic magkakaroon ka ng mga bagong ganyan. At kapag nag-edit ka ng balance mo, so dito siya mapupunta sa main wallet. Tapos, ano pa ba mga dapat nyo malaman? Ito. Make sure po yung profile nyo dito sa verification, naka-approve po yung Islamic account application. Kasi kung hindi, magkakaroon ka ng charge swap fee. Ayun. So, paano pag rejected yung card? Okay lang po yun kasi kagaya ko, nakapag-withdraw naman po ako. Kagaya dito, ayan, mga successful withdrawals. Ayan, pwedeng via Tether, via bank, via GCash, yan. So, approve naman. Minsan hindi kapag, ito kasi hindi pa ako marunong nung mag-withdraw ng via Tether. So, kailangan pala, ma-withdraw ko muna yung dineposit ko. Ayan, nasan na ba yun? Bago ko ma-withdraw yung remaining pa. So, ganito yan. Noong una kasi, ang gamit kong pang deposit ay via bank transfer. So, yan. Ang rule kasi dito, kung saan ka po nag-deposit, doon mo ilalabas yung capital. So, nung nalabas ko na yung capital, sabi ko, akala ko po pwede na ako mag-withdraw via Tether. Kasi gusto ko via Tether mag-withdraw kasi 1 USDT lang ang kaltas. Sayang kasi yung 1.6 commission fee.
So, ayun, ang ginawa ko, ang instruction ni support is kailangan makapag-deposit muna ako via Tether. Saan na ba yun? Yan, via Tether. So, maliit lang din deposit ko kasi kinakabahan ako kasi hindi ako marunong pa mag-buy ng crypto. And then, gumana na siya, nung gumana na siya, tinry kong i-withdraw yung remaining balance. Ayaw, binalik. Kasi nga, ang rule pala is kailangan nga mai-withdraw mo muna yung una mong nilagay. So, nung na-withdraw ko na yun, tinesting ko yung $200. Ayun, pumasok naman. So, nakaltasan lang ako ng 1 USDT. Tapos ito naman, $99. Pumasok din siya. And then, ayan na po. Ito, pwede rin tayo mag-internal transfer. Kunwari gusto mong lamanan yung copy trading account mo or yung kita mo sa copy trade, ilalagay mo for manual trading. We can do internal transfer. So, kung ano yung account, pwede mong ilagay. Kunwari, ililipat mo yung $100. Gusto mo mag-manual trading. Ayan, ilipat mo kung saan mo gusto siyang ilagay. Or kung gusto mong dagdagan yung trade mo, yung tinitrade mo, ayan, lipat mo lang. Then, click transfer. Ano lang siya? Instant. Ayun, ano pa ba? Withdrawal. Basta, I recommend kung may tiyaga ka, eto, Tether gamitin mo. Para 1 USDT lang. Kung wala naman, tsaka malit lang yung i-withdraw mo, okay na to, bank transfer para hindi ka na mahirapan. Tapos, ayun, and if you want to copy other social traders, just go to this copy button, and then dito po sa popular, you can click this select. Tapos, yan, i-filter mo yung mga gusto mong i-kopyahin. Yan, kapag gusto mo yung mababa lang yung risk level, ayan, 5, tapos maganda at least 1 year ang account. Para, 'di ba, makikita mo na yung tag nito kung ano pa niya, nalagpasan ba niya ang mga drawdown. Okay, tapos pwede mo ring i-select kung gusto mo sa Philippines lang. Ayun. So, apply. At lalabas po ito, makikita mo kung ilan yung total assets, ilan yung nakakopya. Ayan. So, ito yung mga Filipino na traders na makikita ninyo. Diba? Top 1 si Ma'am Lady, top 2 si Sir Edsel, top 3 tayo. Dati tayo yung top 1, pero it's okay. Siyempre, mas marami yung network nila. Pero ang maganda kasi magkakateam po kami. Kaya, ayan, you can copy us po. So, ayan po ang ating mga Filipino traders and I hope maging isa kayo sa aming mga ikakopy. Yan, galingan nyo po sa pagte-trade para kayo naman ang kopyahin namin. And, i-goal nyo na patagalin po yung period of trading. Hindi po dapat yung masusunog lang agad kasi kawawa naman yung mga social trade, yung mga copy traders na umaasa sa atin. Mga trades. Ayan. Ito yung isa natin na nakakatawa, diba? Tumarami rin ng kanyang copy trader simula Win. So, nag-start lang siya mag-promote nung March. And ngayon, meron na siyang 74 copiers. O, diba? So, super ganda kapag po kayo ay natuto dito sa Forex. Ayan. So, if you have questions, feel free to ask me. Hanapin nyo lang po yung name ko, Janice Inocentes. Or chat nyo ako sa Telegram. Or contact the person na nag-invite sa inyo here so we can guide you. So, thank you so much. Ayan. Balik natin ulit kay BitFXPH. Ayan. Ito pala, para lang maintindihan din, nalimutan ko i-discuss. Ito po, ibig sabihin nito is, ito yung performance natin since day 1. Ayan. Kumbaga sa stocks, diba? Ito yung ating companies yung performance. So, minsan may drawdown. Diba? Yun yung pinakita ko sa inyo sa my FX book na drawdown eh. Ayan. Ito yung pagbaba ng equity. Ito siya. Ayan. Very transparent naman sa copy trading. Malalaman nyo kung anong
performance ng social trader na kinokopya nyo. Kaya ako, gusto ko yung ganitong platform kasi at least, 'di ba, mare-review na natin yung performance bago tayo mag-copy. Hindi yung basta-basta na mag-invest ka sa kung kanino, hindi mo alam kung anong klaseng strategy meron siya. So, ayan, 'di ba? Nakakatuwa. And pwede nyo rin yan i-change yung view, 'di ba? Parang sa Forex. O, ayan yung actual. And ito yung portfolio, meaning ito yung open trades, mga naka-open pa. Yan. And if you are a copyer, hindi nyo po makikita kung ano yung TP or take profit pag nilog-in nyo yan sa inyong MetaTrader app. Dito lang yan makikita. Check nyo, tingnan mo. Pag Euro USD, pare-parehas po ang take profit niyan. Automatic po kasi nire-recompute ng EA. And then, automatic magkakaroon niya ng trailing stop loss. Basta nakaset na siya. Check nyo na lang sa history. And, ayan. Nagko-close siya. Ayan, nag-exit siya, diba? So, mas marami yung greens. Tingnan nyo. Mas maraming wins. Yan yung actual trade natin. Using our automated trading strategy, di ba? Tapos si BitFX PH Classic, ito din, makikita niyo yung history. Minsan kasi hindi ko nare-renew yung VPS kaya may times na ayan, maliit lang pag nalimutan ko i-renew yung VPS. So, ito naman yung performance niya, nakakatuwa, 'di ba? Ang laki din. So, classic account to, kaya po malaki yung capital diyan. So, ayun po. If you have questions, feel free to send us a message. Dito na lang po sa aking account. Thank you. And favor pala doon sa mga na-install ng EA and mga copy traders, baka naman pwede po akong mag-request ng review. So dito BitFX PH reviews. Palagyan naman ng reviews here kasi masyadong tatabunan na ng mga scammer. Ito po yung mga scammer, hindi po to legit ha. Hindi ko siya ma-delete kasi kahit na i-report ko yung post, wala, nandyan pa rin itong mga reviews na yan. Kahit na ilang beses ko na silang ni-report. Ayan. Paki-review naman po yung ating BitFX page para mawala po tong mga to. Kasi baka akalain ng tao yan, mga scammer po yan. Hindi po yan. So, ito naman yung ating mga legit na reviews. So, ayun lang po. Thank you so much, guys. Again, see you on my next video. Bye!